Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Itim ang usok na inilabas ng Sistine Chapel kasunod ng unang botohan para sa susunod na Santo Papa. Ibig sabihin, wala pang bagong Santo Papa. Kuha tayo ng update tungkol sa Papal Conclave at live mula sa Rome, Italy. Makakasama natin si Connie Sison. Connie! Rafi, 5:02 na ng madaling araw ngayon dito sa Roma at nandito tayo ngayon sa St. Peter's Square kung saan napakatahimik at wala halos na makasama tayo dito ngayon except of course for the usual na mga rumorondang mga pulis at ilang mga kasama sa media. Pero other than that, wala pa tayong namamataan na mga nag-overnight o kaya ay nanatiling mga turista o deboto dito. At ito nga, at bago naman din na tayo nagkaroon ng itim na usok as of kagabi 9 p.m. dito at 3 a.m. dyan, ay marami talagang deboto na Katoliko ang matyagang nag-abang sa usok. At may mga nagsasabi nga na talagang mag-aantay pa rin sila mamaya dito. Ang estimate naman na bilang ng mga dumalo ayon sa Vatican Police ay nasa 45,000 at may mga ilan din tayong nakausap sa kanila at hiningan natin sila ng reaksyon. Tingnan natin ito sa aking report. Eksaktong alas 9 ng gabi. Ayan, at nagpakita na ang usok na itim sa may bubungan o chimney ng Sistine Chapel. Wala pang Santo Papa. Are you disappointed that it's black? I mean, we were expecting it. You're still coming back? Yes. Okay. It's foreign, it's a once in a lifetime. Marami sa aking nakapanayam, unang beses lang na-experience ang pagpunta sa conclave. It's my actually first time watching this smoke. It's an historical event. Right now, the church has become so universal that even an African Christian would hope that the next pope would be from Africa. For us, very grateful to be here with my family in this magic moment. Masaya dahil nandito kami para suportahan si Cardinal Tagle. Maaga pa lang, pumwesto na ang karamihan sa mga deboto sa St. Peter's Square para siguruhing masisimulan nila ang conclave. Di lang deboto ang maaga, kundi pati na ang mga media na tumutok sa bawat galaw ng mga kardinal. Ever seen as many journalists and TV crews here on St. Peter's Square as this conclave? And I think it really shows how much of a spectacle this is on top of like a religious issue. And I think in the world of social media and online reporting, it's just really clear how powerful. Habang naghihintay ng usok, ilang beses na pumapalakpak ang mga nag-aabang sa hangarin na marinig sila ng mga bumobotong kardinal. Ang iba, kanya-kanyang diskarte sa pagpapahinga sa St. Peter's Square, kabilang sa kanila ang ilang Pinoy. Matagal po pero mag-TTS pa din. Excited pa sa years off. Tuloy daw ang paghihintay ng mga deboto ng walang pag-aalinlangan kahit pa napagod at nahirapan. Importante daw sa kanilang masilayan ang puting usok na sumisimbolo ng pag-asang dala ng panibagong Santo Papa sa kanilang pananampalataya. At Rafi, makalipas nga na makita na yung itim na usok sa chimney ng Sistine Chapel kagabi dito sa Roma, ay mabilis ding nag-uwian na yung mga deboto. At inaasahan natin, ayon na rin sa ilan sa mga nakausap natin na sila ay babalik din mamaya para sa pag-antabay sa mga susunod naman na paglabas ng usok sa chimney ng Sistine Chapel. Rafi? Connie, anong oras babalik yung mga Cardinal Elector dyan sa Sistine Chapel at anong oras na tinaasahan yung susunod na paglabas ng usok? Yes, Rafi, dalawa ang round ng botohan ngayong araw na ito. Isa sa umaga at isa naman sa hapon. At sabi sa atin ay maaari na maglabas ng usok ng 10:30 a.m. dito at dyan ay
4:30 p.m. naman sa inyo. At sa susunod man yan ay 12 noon dito sa Roma, 6 p.m. dyan sa Maynila. At sa bandang hapon, maaari din nga maglabas naman ng usok ng 5:30 dito at 11:30 p.m. dyan sa inyo at 7 p.m. dito at 1 a.m. na dyan sa inyo. So, antabayanan natin kung at 10:30 pa lamang ay may lumabas na ng dito 10:30 in the morning dito ay may lumabas na puting usok. Ibig sabihin, syempre, wala nang magaganap na pangalawa, no? Otherwise, kung itim pa rin ang lumabas ng 10:30 or wala pa rin napili, sa 12 na sila, 12 noon dito maglalabas ng usok at 6 p.m. naman dyan. At Connie, kung sakaling merong puting usok, gaano kahaba yung kailangang hintayin para makita na yung bagong Santo Papa doon sa balkonahe ng St. Peter Basilica? Yes, alam mo, ang sabi sa atin, pag once nakakita na tayo ng puting usok, kailangan na lang natin mag-antay between 40 minutes to an hour bago lumabas ang bagong Santo Papa dyan sa central balcony sa aking likuran nitong St. Peter's Basilica. Rafi. Kaya yun talaga inaabangan, no? Kaya talagang punong-puno yung St. Peter's Square. May pagkakasunod-sunod ba, Connie, kung sino yung mga unang bumoto dun sa Papal Conclave? Yes, meron talaga ayon sa CBCP, meron tinatawag na Order of Precedence, no? So sa loob ng Sistine Chapel kasi nakagrupo na yung ating mga cardinal electors at mauuna syempre yung mga cardinal bishop tulad na lamang ni Cardinal Bishop Luis Antonio Cardinal Tagle at susunod sa kanila syempre ito na yung pagkakasunod, no? May mga cardinal priest sign tinatawag, tapos huli yung cardinal deacons. Sina Cardinal David at Cardinal Advincula kabilang dun sa grupo ng mga cardinal priest ng mga arsobispo at obispo sa mundo. Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Connie Season. Nawasa ka isang bahay sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat dahil sa landslide. Nakatayo sa gilid ng kalsada ang nasabing bahay. Nangyari ang pagguho ng lupa mula sa katabing bundok kasunod ng malakas na ulan. Ang landslide nagdulot din ng pansamantalang pagkaputol ng supply ng kuryente sa lugar. 4 na magkakaanak naman sa Brooks Point, Palawan ang nasaktan matapos tamaan ng mga nagbagsakang bato mula sa bundok habang naliligo sa isang dam. 2 sa mga biktima, menor de edad. Posibleng ang pag-ulan sa nasabing lugar ang sanhi ng rock slide ayon sa mga otoridad. Uulanin pa rin ang halos buong bansa ngayong Huwebes. Posible ang heavy to intense rains na maaari magdulot ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan dito sa Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mga panandili ang ulan o kaya thunderstorm na dulot ng easterlies ang inaasahan sa ilang bahagi ng bansa. Apektado pa rin ang low pressure area ang Visayas, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol at Zamboanga Peninsula. Huling namataan ng nasabing LPA 75 kilometers northwest ng San Jose Occidental, Mindoro na nanatili namang mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Nagtatakbuhan ng mga lalaking yan sa isang kalsada sa Barangay Poblasyon sa Santa Barbara, Iloilo. Makikita rin ang pagtawid ng isang lalaki sa pedestrian lane na hinabol at sinuntok ng isa pang lalaki. Ayon sa pulisya, galing sa bayan ng Pavia ang mga menor de edad na sangkot sa rambol. Pauwi na sana ang isang grupo nang pagtripan sila ng kabilang grupo. Inaalam pa ang kanilang pagkakakinanlan at saka ipatatawag ang kanilang magulang. Isinailalim naman sa medical examination ang sinuntok na menor de edad. Bukod sa kanya, wala nang ibang naiulat na nasaktan o bagay na nasira dahil sa insidente. Balik-kulungan ang isang lalaki matapos tangayin ang cellphone na ibinebenta sa kanya. Ang suspect hindi raw unang beses ginawa ang modus ayon sa pulisya. Balitang hatid ni James Agustin. Hinabol ng mga pulis ang kotseng ito matapos takbuhan umano ng driver ang katransaksyon niyang online seller sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Inaresto ang 35 anyo sa lalaking driver ng kotse na positibong itinuro ng seller na tumangay ng ibinebenta niyang cellphone. Ayon sa pulisya, ipinost ng biktima sa social media ang cellphone at doon niya una nakatransaksyon ng suspect. Nung nagkita na sila, agad naman na pinapasok ng ating suspect, itong ating biktima sa loob ng kanyang sasakyan. At doon habang sinichik nitong ating suspect,
yung unit ay sinabihan niya ito ating biktima na kung pwede ay bumaba muna at iparada ng maayos yung kanyang motorsiklo. Ayun, nang pagbaba ng ating biktima ay bigla nang humarurot itong ating suspect. Nakahingi ng tulong ang biktima sa mga pulis na nakatalaga sa lugar. Na-corner ang suspect matapos siyang makabangga ng isa pang sasakyan. Wasak ang harapan ng kotse na napag-alaman ng pulisya na hindi pagmamayari ng suspect. Nakipag-coordinate na raw sila sa Land Transportation Office at Highway Patrol Group para imbestigahan ito. Nabawi mula sa suspect ang tinangay na cellphone na nagkakahalaga ng mahigit sa 55,000 pesos. Sa imbestigasyon, nadiskubre na hindi ito ang unang beses na nambiktima ang suspect. Meron ng dalawang complainant na nagsabi na sila ay pupunta dito sa atin at magsasampa rin ng kaukulang reklamo. Parehong modus po? Parehas na modus. Taong 2019 nang makulong ang suspect dahil sa kasong carnapping. Kaugnay sa kinakaharap niya ngayong reklamong theft, tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Nananawagan naman ng pulisya sa iba pang posibleng na biktima na makipag-ugnayan sa kanila. Pwede po kayong pumunta dito sa aming police station, sa Project 6 Police Station 15, na nasa Road 3, corner Road 9, Barangay Project 6, Quezon City, para magsampa ng kaukulang demanda. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV, patay ang isang lalaki matapos matabunan ng lupa sa Kawayan, Ilocos Sur. Chris, ano nangyari? Susan, bigla umunong gumuho ang lupa sa bukana ng balon na kanyang hinuhukay sa Barangay Fuerte. Nahulog ang biktima sa balon na may lalim na 7 talampakan at natabunan ng lupa. Inabot ng mahigit sa 2 oras bago nakuha ang bangkay ng biktima. Inimbestiga na ang insidente. Walang pahayag ang pamilya ng biktima. Bumagsak naman ang isang LED wall sa isang concert sa Santiago, Isabela. Nangyari yan sa pagdiriwang ng Balamban Festival ng lungsod. May mga sugatan sa insidente na agad ding nabigyan ng paunang lunas. Ayon sa mga otoridad, bumagsak ang LED wall dahil sa malakas na hangin. Mainit-init na balita, panibagong harassment ng China sa West Philippine Sea. 3 Chinese vessels ang bumuntot at dumikit sa BRP Emilio Jacinto ng Philippine Navy sa Baho de Masinloc na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, halos bumangga na ang isang People's Liberation Army Navy vessel sa BRP Emilio Jacinto na nooy nagsasagawa ng maritime patrol operations. Sa isa pang video, binubuntutan ng isa pang Chinese Navy vessel ang BRP Emilio Jacinto. Sabi ng AFP, isang China Coast Guard vessel din ang sinubukang humarang sa dinaraanan ng barko ng Pilipinas. Ang naturang insidente paglabag daw sa International Regulations for Preventing Collisions at Sea o COLREGS. Wala pang pahayag ang China kaugnay sa insidente pero dati na nilang iginigini na sila ang may karapatan daw sa Baho de Masinloc. At parin, nagningning ang premiere night ng pelikula ni Sparkle actor Matt Lozano at kapamilya actress Daniela Straner na The Last Goodbye. Stunning in their matching green outfits sina Matt at Daniela nang humarap sa fans kasama ang kanilang co-stars at director na si Noah Tonga. Ang pelikula ay tungkol sa love story ni na Xavier at Hart, high school sweethearts na haharap sa tamis at pait ng pag-ibig. Todo support dyan ang Sparkle GMA Artist Center. Present ang Sparkle stars sa sina Mikey Quintos, Anton Binzon, Aya Domingo, Aidan Veneracion, Chef Jose Sarasola at Cloud7 members na sina Johan, Cairo at Egypt. Sugod na sa mga sinihan dahil showing na ang The Last Goodbye. 5.4% ang gross domestic product o GDP growth na naitala ng Pilipinas sa unang quarter ng 2025. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, mas mataas yan kumpara sa huling 2 quarter ng 2024. Ayon sa PSA, kabilang ang mga sektor ng wholesale at retail, finance at insurance at manufacturing
sa mga may pinakamalalaking ambag sa paglago ng GDP nitong first quarter ng 2025. Bagaman bumilis ang GDP growth rate, mas mababa ito sa target range ng gobyerno na 6 hanggang 8% para sa taong 2025. Kaugnay ng mandatory drug testing sa PUV drivers, muling pagbubukas ng application for consolidation at paghahanda sa mga bibiyahe ngayong eleksyon 2025. Kausapin natin si Department of Transportation spokesperson, Assistant Secretary Ramon Ilagan. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rapi at Susan. Good morning to all of you. Paano yung magiging sistema ng mandatory drug testing sa mga PUV driver? Magiging libre ba ito? Rapi, thank you for that question. No? Unang-una po, sakop lahat ng mga PUV drivers. No? Kasama po dyan mga jeepney, bus, TNBCs, like Grab, motorcycle taxis. Kasama rin po ang truck dahil considered po ito na PUV. And they will include this memorandum or sa MC na ilalabas ng LTFRB as soon as possible. Implementing guidelines po ito. Ikalawa, lahat po ng covered ng PUV drivers, kinakailangan mag-undergo ng drug test before employment bago sila pumasok. Dapat din silang sumailalim sa drug and alcohol test 8 oras pagkatapos po na aksidente or major traffic violation. Ikatlo ho, na rules, regular drug testing every 6 months ang kinakailangan ipatupad with periodic random drug testing sa mga terminals dyan. Kasama po ang DOTR, DOH, PDEA at iba pang mga ahensya. Yung PUV drivers po must carry their test result at all times while operating their vehicles. At importante ito, Rapi, lahat po ng cost ay dapat i-shoulder ng mga operators. Okay. Tutol po yung grupong piston sa mandatory drug testing requirement. Hindi naman daw nito matutugunan yung problema sa transportasyon at dagdag gastos. Although sabi nyo nga, libre naman ito. Ano pong reaction nyo rito? Alam mo, Rafi, ang importante dito, sana nakikinig din natin mga transport groups, ang kailangan na importante ang buhay at kaligtasan ng ating mga pasahero sa daan over the cost of the operators kesa sa gastos. Mas importante po ang buhay. Sa inilabas po na bagong department order ni Secretary Vince, dapat ang lahat ay sumunod sa mandatory drug testing to avoid and prevent accidents. Operators also should invest dahil may kita po naman sila. So maghihigpit po talaga ang LTO, ang DOTR, ang mga ahensya pagdating po dyan sapagkat ayaw nila na merong sunod-sunod na aksidente dahil ho sa may mga nakainom, may mga under ng drugs. So yan po ang panuntunan na gagawin po under the new DO. Opo, bukod daw po sa gastos sa mga operator, pati yung oras na gugugulin sa pagpapatest, mawawala yung kanilang kita habang sila nagpapatest. Well, alam po ninyo, kasamang Rapi, kinakailangan may sakripisyo din. May sakripisyo ang gobyerno, may sakripisyo. Pero lahat ito, tinitignan natin ito, hindi lamang po kita. Yun ang pakiusap natin. Kinakailangan po sa modernization, makisama ang lahat. Kaya po siguro maaring yung una ay hindi maarong naging successful yung modernization kasi maraming kaakibat na problema. So, we're calling on them na sana makipagtulungan po sa gobyerno sa modernization para sa kapakanan ng mga pasahero. Okay. Ilan pa po ba yung inaasahan nyo magpapakonsolidate? Ngayon pong muling bubuksan yung application for consolidation at issuance ng provisional authorities. Ang natitira po ay sa hindi pa nakapag-consolidate ay about 15% or over 20,000 members po ito. Nationwide po ito. Ng mga PUJ. Kaya nga po binuksan na muli ang modernization program para may pagkakataon sila na sumali at mag-consolidate. Kapag sila ay nag-apply, bibigyan po sila agad ng 1 year na provisional authority habang pinoproseso po ang kanilang consolidation. Then, automatic po ito na 5 years na franchise na ibibigay ng LTFRB para sa mga traditional na public utility jeepneys. At 7 years naman po sa mga modernized. Ang magko-consolidate po ay bibigyan din ng tulong at maaring ilibre na ang mga processing fees at iba pa. Kailangan sila mag-consolidate, otherwise sila po ay mananatiling colorum at illegal. Kaya iyan ho ang batindi rin ang operasyon ng ating LTO sa mga colorum. Kaya nakikiusap kami sana makipagtulungan po sana ang ating transport sector, ang operators, ang taong bayan na maging successful itong modernization para sa lahat. Yun na nga daw po yung ilang reklamo ng ilang transport group dahil iba yung kanilang inasahan. Ang sabi, pinaasa daw sila ng DOTR dahil ang akala nila outright na 5-year
pagpayag sa kanilang mag-operate ang ibibigay ng DOTR, pero ito kailangan pala talaga nila mag-consolidate. So talagang yun po ang hindi mababago, dapat mag-consolidate yung mga operators. Tama po. Sa bagong department order, papayagan po ang hindi pa nag-consolidate. Maluwag po dyan dahil sila ay bibigyan po ng provisional authority. Kahit na traditional jeepney po yan, pero ang mekanismo po dyan ay dapat ito ay roadworthy. Kailangan po maayos naman ang gulong, maayos ang makina, maayos ang katawan. In other words, pagsakay ni Juan de la Cruz, mapifeel niya na safety siya kahit hindi modern ito pero inayos po ito roadworthy. Yan ang isa sa requirement. At ang Provisional Authority o PA na ibinibigay sa kanila ay 1 taon at eventually kailangan sila mag-consolidate at pumasok na po sa programa ng modernisasyon. Yan po ang timetable na ibibigay sa kanila ng pamahalaan para mag-materialize po itong modernization program. Well, abangan po natin yung compliance dyan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Magandang umaga. DOTR spokesperson Asek Ramon Ilagan. Mga kapuso, kahit napapadalas na ang mga thunderstorm tuwing hapon o gabi, maigi pa rin paghandaan ng matinding init at alinsangan ngayong Huwebes. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan at Sangli Point, Cavite. 43 degrees Celsius sa Pasay City, Sinait, Ilocos Sur, Lawag, Ilocos Norte, Etiagi, Isabela, Iba, Zambales, Kamiling, Tarlac, Masbate City at sa Catarman, Northern Samar. Posible namang umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Tanawan, Batangas, Los Baños, Laguna, Coron at Tuyo sa Palawan, Daet, Camarines Norte at sa Rojas, Capiz. Easterlies ang patuloy na nagdadala sa atin ng mainit na panahon ayon sa Pag-asa. Mga kapuso, dalasan pa rin ang pag-inom ng tubig para maiwasan ng heat cramps, heat exhaustion o kaya'y heat stroke. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Trahedya ang sinapit ng isang lalaki matapos iligtas ang kanilang trabahador sa isang hukay sa Davao City. Sara, ano nangyari sa kanya? Rafi, nasawi ang biktimang taga-barangay Pangyan matapos maiwan sa loob ng hukay na may masangsang na amoy. Kwento ng kanyang misis, nagpahukay sila sa likod ng bahay para gawing imbakan ng tubig ng kanilang babuyan. Humingi sa kanila ng saklolo ang mga naghuhukay nang mawalan ng malay ang isang trabahador. Doon na tumulong ang kanyang mister na kalaunay na iwang mag-isa sa loob ng hukay. Sinubukang sagipin ng kanilang mga kaanak ang kanyang asawa pero hindi nila natiis ang nakakasulasok na amoy. Pagdating ng mga rescuer, nakuha ang katawan ng biktima na wala ng buhay. Maayos na ang lagay ng iba pang nahilong biktima. Inaalam pa ng mga otoridad kung ano at saan nanggagaling ang masangsang na amoy. Sabi naman ng asawa ng biktima, sa likod bahay nila inililibing ang nangamatay nilang alagang baboy. Sa ngayon, tinabunan na ng lupa ang nasabing hukay. Isang fetus ang natagpuan sa basurahan sa Lapu-Lapu, Cebu. Nadiskubre sa Barangay Pusok ang bangkay ng sanggol na lalaki na nakabalot sa plastik. Ayon sa pulisya, nasa 6 hanggang 7 buwang gulang ang fetus. Isa sa ilalim sa autopsy ang katawan niya. Patuloy ang investigasyon para matukoy kung sino ang nag-abandona sa fetus. Kabilang sa mga tinitingnan kung may malapit na CCTV sa lugar. Tututukan ni Mayor Abby Binay ang pagtanggal ng buwis sa mga bonus at overtime pay. Itutulak ni Senadora Pia Cayetano ang Doktor para sa Bayan program. Pagbabantay naman sa pondo ng bayan ang tututukan ni Ping Lacson. Si Senador Lito Lapid binigyang diin ang pagpapalawak ng eco, agri at medical tourism. Batas para sa libreng pabahay ang isinusulong ni Manny Pacquiao. 14th month pay law naman ang ipapanukala ni Tito Soto. Ipaglalaban ni Senador Francis Tolentino ang West Philippine Sea. Serbisyo ora mismo naman ang ipinangako ni Erwin Tulfo. Mas mababang singil sa kuryente ang isusulong ni Benhur Abalos. Nangako si Congressman Bonifacio Busita na prioridad niya ang transportasyon at agrikultura. Tunay na pagbabago ang binigyang diin ni Teddy Casino. Kasama niya sa pagtitipon sa Quezon City si Jerome Adonis. Suportado ni David De Angelo ang streamers at content creators.
Magna Carta para sa barangay officials ang isinusulong ni Atty. Angelo de Alban. Factory workers sa Parañaque ang binisita ni Atty. Luke Espiritu. Suporta sa local industry ang idiniin ni Senador Bongo. Kasama niyang nag-ikot si Philip Salvador. Nag-motorcade sa Nueva Ecija si Atty. Raul Lambino. Nangampanya sa Maguindanao del Norte si Amira Lidasan. Naisolusyonan ni Congressman Rodante Marcoleta ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Nag-ikot si Dr. Richard Mata sa Antipolo at Muntinlupa. Pagpapabuti ng seguridad sa pagkain ang tinalakay ni Kiko Pangilinan sa Cebu. Inihayag ni Ariel Querubin ang halaga ng pagprotekta sa boto. Suporta sa mga maliliit na negosyo at abot kayang pabahay ang pangako ni Congresswoman Camille Villar. Sa Butuan City, nangampanya si Bam Aquino. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang mahalagang eleksyon ang ating binabantayan, ang 2025 midterm elections dito sa Pilipinas at ang Papal Conclave o pagboto ng mga cardinal electors sa susunod na Santo Papa. Pag-usapan natin yan kasama ang isa sa mga election 2025 partner ng GMA Network, ang Catholic Media Network, sa pangunguna ng kanilang presidente, Father Francis Lucas. Magandang tanghali at salamat po sa pagpapaunlak ng panayam. Magandang tanghali, Rafi, at lahat ng inyong tiga-pakinig at tiga-subaybay. Opo, unahin po natin yung 2025 midterm elections. Ano ba dapat yung mga katangian na taglay ng mga kandidatong iboboto? Ang nakita kong napakahalaga dyan ay yung katiwa-tiwala na hindi pagbibili ang bansa at hindi mangungurap sa kaban ng bansa dahil trilyon talaga ang nawawala eh. Nawawaldas eka nga at pasikreto pa ang style. Kaya lang, huwag yung mga popular lang kasi marami tayong hindi kilala eh na matitino. Pero makikita rin natin yan dahil ngayon naman ay we live in a digital world. Oo nga po. Pero malaking problema ngayon yung vote buying at saka fake news. Ano po ba ang pwedeng gawin ng mga botante para huwag magpadala sa mga ganito ngayong pong eleksyon? Kahit nga itong conclave ng Katoliko, parang fake news sa mga kardinal eh. Ang hirap-hirap talaga ng fake news kasi hindi mo alam sinong tatanungin mo. Kaya para ako, ang simple lang, para hindi mawaldas ang utak natin sa fake news, ang ating tututukan ay yung mga licensed media outlets gaya ng GMA7 at lahat ng kanyang mga sangay, yung mga ibang networks natin, yung Catholic Media Network at iba pang mga network na kasapi ng KBP. At syempre, meron kasi tayong editors at dumadaan talaga, hindi ho ba, sa masusing pagsusuri yung ating mga ibinabalita. Ano pong paalala nyo sa mga botante na hanggang ngayon undecided pa rin sa kung sino yung mga dapat nilang iboto? Tingnan na lang ninyo ang naging performance. Kasi nga, marami dyan ay daldal ng daldal, pagkatapos magdadaldal, hindi mo nakikita sa gawa, hindi nakikita sa patunay ng kanilang pagkilos pag sila'y nasa pwesto na o kaya bago yung pwesto. Isa pang nakikita natin ay sana iwasan natin yung mga dynasty, isang probinsya o buong Pilipinas, halos magkakapatid, magkakamag-anak. Aba, ano mangyari naman? Sinolo na nila ang Pilipinas. Mapunta naman po tayo sa isa ring eleksyon, ang Papal Conclave. Gaano po ba ka-crucial yung magiging papel ng magiging susunod na Santo Papa para sa Simbahang Katolika? Unang-una, ang Catholic Church ang pinaka-organized, pinaka-structured at pinakamalaki ang populasyon ng kanilang kasapi sa buong daigdig. More than 1.4 billion. Pag sinama mo mga Kristiyano, lalong mas malaki. Pangalawa, ang simbahan ay walang power ng military. At ang kanilang estate ay ang liit, Vatican lang sa loob ng Roma. Na nung araw yan, maraming papal state. No? Ang lalaki may private army pa nga, may mga military. Kaya nga, ang sinasabi nga ng mga papa, lalo tigil si Pope Francis, sabi niya, mula nung lumiit ang Vatican, mula sa malaki niyang dating ari-arian sa mga bansa, at mga estates, ay lalo siyang nakilala. Kasi itong gusto ng Panginoon. Kaya nga ito ay, kung tutuusin natin, makita mo ang buong daigdig, ang lahat ng network sa buong daigdig. Ano man ang relihiyon, ano man yung bansa, bakit gustong
malaman sino na kaya ang mananalo. At very crucial yan dahil nga may polycrisis ngayon sa daigdig at meron ding maraming krisis sa ating Catholic Church dahil maraming hindi magkamayaw sa mga bago daw na mga pamamaraan ni Pope Francis. Although ako, sa sinasabi ni Kristo, hindi man ako ang nagyayabang dyan. Kaya nga napakasimple niya, napaka mababang loob niya, at mamamatay na lang siya, pinilit pa niya na walang katakot-takot na lumibot pa doon sa Vatican, diba? At makipagkamay, magsalita, at sa iba na nga niya pinabasa ang kanyang speech. Hanggang sa the next day, ay kinuha na siya ng Panginoon. Of course, base sa interes, hindi lang talaga importante para sa Simbahang Katolika ang susunod na Santo Papa, kundi para sa buong mundo dahil they look up to him sa kanyang leadership. Sa mga nakalipas na pagpili ng Santo Papa, ano ba yung mga nagbago na mga protocol o tradition pagdating po sa proseso ng botohan? Ang nakita ko dyan, pagbabalikan mo yung UDG, Universi Dominici Gregis, yung Shepherd of the Flock, kung ita-translate sa English. Ito'y maikli lang na Apostolic Constitution. Ibig sabihin, ito'y dapat masunod. Merong konting, si John Paul II ang gumawa niyan. Binago niya yung lahat ng tradisyon ng pamamaraan. At dinagdagan niya yung iba tinanggal niya. So, tapos si Pope Benedict XVI, may binago rin siya doon. Si Pope Francis yung number lang ng mga kardinal na pwedeng isama sa eleksyon. So, sa conclave nung sinasabi ko, ang isa sa nakita kong matinding pagbabago dyan na hindi madalas mapag-usapan ay yung nagtatanong tayo, di ba? Gaano katagal ba yan? Kailan ba yan? Tandaan natin, may mga panahon na ang haba, taon nga binilang eh. Pero dito sa bagong UDG, ito yung dokumento, ang ginawa ni John Paul II at ni-revise pa, minodify pa ni Pope Benedict XVI, pag umabot ng 33 to 34 balloting, I'm not talk of days, kasi mas madaling bilangan yung balloting. Opo. Pagkatapos nun, ay dalawa na lang, ang unang sinabi ni Pope John Paul II ay hindi na 2/3. Ngayon kasi 2/3. 133-89 dapat ang bumoto sa iisang tao lang. So, ngayon, ang ginawa ni Pope John Paul II para bumilis-bilis ng konti, after 33 balloting o 34, kung may first ballot sa first day, ay tinanggal na yung 2/3. Ang naman ni Benedict XVI, ang sabi niya, hindi, ang gagawin natin, dalawa na lang yung top na dalawa ang iboboto. Doon na lang pagpipilian. Okay. Pipilian. Pero, babalik siya sa 2/3. Hindi super majority. Kung hindi 2/3, hindi basta simple majority. So, yun ang nakita ko malaking pagbabago. Sa conclave, sa conclave. Pero sana nga, hindi na aabot sa ganung katagal, para masilayan at makita na natin yung bagong Santo Papa. Sa nakaraang modern world, mula nung ako kasi nung inabutan ko si Pius XII na. Mula hanggang ngayon, wala pang first day may na-elect. Opo. At hindi lumagpas ng 3 hanggang 4 na araw. Yun. So yun yung ating aabangan. Kasi nga, 5 lang eh. 5 balota lang, lumabas na siya. Well, yan po ang abangan natin. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Okay, God bless you all. Father Francis Lucas ng Catholic Media Network. Bukod sa St. Peter's Square sa Vatican City, inabangan din dito sa Pilipinas ang anunsyo kung may bago ng Santo Papa. Balitang hatid ni EJ Gomez. Ang 84 na taong gulang na si Nanay Marcela, 6 na taong gulang pa raw nang magsimulang magtinda ng mga kandila sa labas ng Antipolo Cathedral. Malalim daw ang pananalig niya bilang isang Katoliko. Isa raw siya sa maraming taong naghihintay sa anunsyo tungkol sa bagong Santo Papa. Aking naabangan sa pagdating ni Santo Papa. Excited din po? Siyempre naman. Talaga po ako'y Katoliko.
Bumiyahe naman mula pa sa Makati ang mga siklistang sina John Matthew para magsimba sa Antipolo Cathedral. Kung papipiliin daw siya ng magiging bagong Santo Papa, siyempre si Cardinal Tagle po kasi hindi na Pilipino po siya and malapit siya sa tao. Po. Tsaka sinusuportahan niya rin po yung LGBTQ community. Sa unang round ng eleksyon para sa pagtatalaga ng bagong Santo Papa, itim na usok ang lumabas sa chimney ng Sistine Chapel. 133 kardinal ang bumoto. Kabilang sa kanila, 3 Pilipino. Yan ay sina Cardinal Luis Antonio Tagle, Cardinal Jose Advincula at Cardinal Pablo Virgilio David. Dahil malaking bahagi ng bansa ay Katoliko, marami ang nag-aabang kung sino ang susunod na magiging leader ng simbahan. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Lunes na ang eleksyon 2025, alam niyo na ba kung anong oras kayo boboto? Sa Lunes, alas 5 ng umaga ay bukas na ang mga election precinct. Exclusive ang early voting na hanggang alas 7 ng umaga para sa mga PWD, senior citizen at kanilang kasama at mga buntis na botante. Pero maaari pa rin po silang bumoto sa regular voting hours mula yan alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Mayroon ding mall voting o pagboto sa mall. Ayon sa COMELEC, nasa 42 mall ang lalahok sa buong bansa. Hindi lahat ay maaaring bumoto sa mall. Tanging mga botante lang ng presinto ng barangay kung saan matatagpuan ang mall ang maaaring bumoto roon. Para sa kumpletong listahan ng mga mall na kabilang sa mall voting, bisitahin ang official social media pages at website ng COMELEC. 18 kandidato ang may statistical chance sa manalo kung gagawin ng eleksyon sa panahong isinagawa ang Voting Preferences Survey ng Octa Research para sa 2025 senatorial elections. Yan ay sina Senator Bongo, Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senator Bato de la Rosa, Broadcaster Ben Tulfo, Incumbent Senators Pia Cayetano at Ramon Bong Revilla Jr., Makati Mayor Abby Binay, Senator Lito Lapid, dating Senador Ping Lacson, Congresswoman Camille Villar, dating Senador Bam Aquino, TV host Willie Revillame, dating Senador Manny Pacquiao, Senator Amy Marcos, dating DILG Secretary Benhur Abalos, Congressman Rodante Marcoleta at dating Senador Kiko Pangilinan. Ang survey ay non-commissioned at isinagawa noong April 20 hanggang 24, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents, edad 18 pataas at mga rehistradong botante. Meron itong plus-minus 3% na margin of error at confidence level na 95%. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bumuhos ang pakikiramay sa huling gabi ng burol ng veteran actor na si Ricky Davao nitong Martes. Nag-alay ng misa at tribute para kay Ricky ang kanyang pamilya at ilang malapit na kaibigan. Naroon ang dati niyang asawa na si Jackie Lu Blanco at kanilang mga anak. Si Ricky May nagpasalamat sa lahat ng nagpakita ng pagmamahal sa kanyang ama. Naroon din ang girlfriend ni Ricky na si Mayeth Malca, ilang senador at mga nakatrabaho sa showbiz industry bilang aktor at direktor. Kabilang dyan ang Kapuso stars na sina Barbie Forteza at Benjamin Alves. Nakiramay rin ang National Artist for Music na si Ryan Cayabyab. Noong Biyernes, kinumpirma ng mga kaanak ang pagpanaw ni Ricky sa edad na 63 dahil sa mga komplikasyong may kinalaman sa cancer. Ito na ang mabibilis na balita. Dead on the spot ang isang lalaki at babae na sakay ng motorsiklo matapos barilin sa General Trias, Cavite. Base sa investigasyon, bumibiyahe sa Barangay San Francisco ang mga biktima ng harangin ng gunman na nakamotorsiklo at barilin. Inaalam na ang motibo sa krimen at pagkakakinanlan ng gunman na tumakas. Arestado ang 2 Chinese na sangkot umano sa pagkidnap sa isang grupo ng mga foreign nationals sa Batangas noong May 2. Naaresto sila matapos takasan umano ang isang checkpoint sa Bacoor, Cavite noong May 3. Ayon sa investigasyon, papunta sa Nasugbu, Batangas sa mga biktima ng harangin ng mga suspect. Pinakawalan ng mga Pinoy pero hindi ang mga banyaga. Nanghingi umano ng ransom mga masuspect bago pakawalan ang mga biktima. Kabilang sa mga iniimbestigahan kung may posibilidad na may contact ang mga kidnapper sa grupo ng mga biktima. Walang pahayag ang mga suspect.
Kahit may puna sa proseso, susunod daw si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa utos ng Ombudsman na magpaliwanag siya kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Remulla, sasagutin niya ang bawat issue dahil lahat ng kanilang ginawa ay naaayon sa batas. Nagtataka lang si Remulla dahil tila hindi raw dumaan sa tamang proseso ang mga alegasyon ng Senate Committee on Foreign Relations. Kasama sa report ng committee chairperson na si Senadora Amy Marcos ang iba't ibang akusasyon sa mga opisyal tulad ng graft, grave misconduct, usurpation of judicial functions at arbitrary detention sa pag-aresto kay Duterte. Muli namang iginiit ng Malacanang na nasunod ang batas sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Wala pang pahayag ang 4 pang opisyal na pinagpapaliwanag din ng Ombudsman. Bago ang Sistine Chapel, una nang may sinindihang usok ang isang grupo ng mga babae sa Rome, Italy. Smoke out sexism! Smoke out sexism! Kulay pink na usok ang pinakawala ng canister na sinindihan nila kasabay ng panawagan na smoke out sexism. Itinaon nila ito kasabay ng papal conclave. Isinusulong kasi nila ang ordination o pagtatalaga ng mga babaeng pari sa simbahang Katoliko. Anila, hindi lang dapat ang 133 lalaking kardinal ang nagdedesisyon para sa kinabukasan ng simbahang Katolika. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan niyang truck sa Cagayan de Oro City. Base sa investigasyon, bumangga muna ang truck sa isang tri-cab matapos nitong mawalan umano ng preno. Kasunod na nito ang pagkahulog ng truck sa bangin. Pahinante ng truck ang nasawing biktima. 4 naman ang sugatan kabilang ang mga sakay ng tri-cab. Ayon sa pulisya, katatapos lang mag-deliver ng election paraphernalia ng truck nang mangyari ang insidente. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga tauhan ng COMELEC sa lugar. Maharap sa karampatang reklamo ang truck driver. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang driver at ang may-ari ng truck. Dead on the spot ang isang rider ng motorsiklo matapos mabangga ng truck sa Iloilo City. Ayon sa pulisya, bumibiyahe ang parehong motorista sa Haro District nang mabangga ng 10-wheeler ang likurang bahagi ng motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider nito. Nagtamo siya ng mga sugat sa ulo. Sabi ng truck driver, hindi raw niya napansin sa side mirror ang motorsiklo. Nasa kusodiyan na ng pulisya ang driver. Hinihintay pa kung sasampahan siya ng reklamo ng mga kaanak ng biktima. Sa Cebu City naman, natumba ang isang motorsiklo matapos mahagip ng truck ng basura. Sugatan ang senior citizen na rider pati ang kanyang angkas. Sabi ng driver ng truck, hindi niya napansin ang motorsiklo. Hinihintay pa kung makikipag-areglo ang mga biktima. Paalala po sa mga nagmamaneho lalo ng motorsiklo, doble ingat po tayo. Sa kalsada, may tinatawag na blind spot o yung bahaging hindi nakikita ng mga driver, lalo na ng malalaking truck. Ipinatawag ng National Bureau of Investigation ang mga abogado ng ilang vloggers para talakayin ang pagkalat online ng peking impormasyon. Balitang hatid ni John Consulta. Nagtungo sa tanggapan ng NBI ang 5 abogado ng vloggers na pinasubpina ng Bureau. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, pinadalhan sila ng subpina para magkaroon ng pag-uusap kaugnay sa pagkalat ng fake news. Sinumpina namin about 40 vloggers, no? Content creators, ganyan. Not really to charge them, kundi magkaroon ng dialogue. Because sinasabi ko nga, I'm a former judge and I respect freedom of speech, freedom of expression. Maaaring yung iba sa kanila nalilihis lamang ng landas, hindi alam na lumalampas na sila sa parameter ng batas. Nilinaw ni Direktor Santiago na bagamat nirerespeto ng NBI ang karapatan ng paglalabas ng opinyon at malayang pamamahayag, hindi raw maaaring labagin ang probisyon ng batas. Ilang bawa, nagko-comment, bakit ngayon lang nagbenta ng 20 pesos na bigas porket malapit na election? That's okay. Kine-question mo, opinion mo yan, but then ilalabas mo, ang binibenta naman nilang bigas, eto, inuuod. That is fake news already. Dahil hindi naman magbebenta ang gobyerno ng ganun. Git naman ng ilang abogadong humarap, importanteng mabalanse ng maigi ang pangangalaga sa karapatan ng pamamahayag at pagbabantay sa pagkalat ng fake news. This is part of discussions, this is part of commentary, this is covered by free speech. Sabi niya wala namang problema with commentary, wag naman daw yung fake.
We also reminded him that there is a Supreme Court decision where even if the commentary should be based on something that later on proves to be erroneous, it's still protected speech. Paalala ng NBI, sasailalim sa investigasyon ang mga hawak nilang mga ebidensya para matukoy kung alin ang iaakyat nila para may reklamo sa DOJ. Yung iba, ipapaila lang namin. Ayaw nilang makipag-cooperate dito. Yung iba, ipapaila lang namin. And then, sa DOJ na sila magpaliwanag. Due process pa rin. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Disqualified na sa eleksyon 2025 si Pasig Congressional Candidate Christian Sia ayon sa Commission on Elections. Batay sa desisyon ng COMELEC 2nd Division, hindi nararapat, labag sa batas at offensive ang mga binitiwang salita ni Sia. Sa dalawang magkahiwalay na insidente habang siya ay nangangampanya noong Abril, hindi raw ito dapat ginagawa ng taong gustong magsilbi sa publiko. Sakaling makuha ni Sia ang pinakamataas na boto sa eleksyon, isususpindi ng COMELEC ang kanyang proklamasyon. Susubukan pa namin kunan ng pahayag si Sia kaugnay sa disqualification. Pero sa sagot niya noon sa isang show cause order laban sa kanya ng COMELEC, sinabi niyang bahagi ng kanyang freedom of speech ang naging pahayag. After 2 years, nagbabalik South Korea si Asia's multimedia star Alden Richards. Sa kanyang Instagram stories, isinare ng Sparkle actor ang kanyang fun-filled adventure sa Land of the Morning Calm. Siyempre, hindi mawawala riyan ng food trip. Nasa South Korea si Alden para dumalo sa isang special engagement. Bago lumipad pa South Korea, ilang fans ang nakabonding kahapon ni Alden sa departure area ng NAIA Terminal 1 sa Pasay. Gina nakiselfie at groovy si Alden. Chika niya, looking forward na siyang makita ang Aldenatics ng Seoul, pati na ang pagbisita sa iba't ibang bike shops doon. Ito ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Sa ngalan ni Connie Sison, ako po si Susan Enriquez. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.